Okay. So, pag-usapan natin itong ah, bagong tira nila, bagong batikos nila dito kay VP Sara. Yung nangyari nga sa Commonwealth Avenue, no? Na si VP Sara raw yung dumaan doon at may naka-video. At isa sa mga nagpakalat sa video na yan na nag-viral na ang layunin ay siraan itong si VP Sara ay itong si Teddy Casino. Sino ba si Teddy Casino? Alam naman natin kung sino itong taong ito. Alam natin kung ano ang mga layunin nito. Alam natin kung anong klaseng tao ito. Di ba? Ito ay dating congressman, oposisyon, kakampi, ito ng Makabayan Black, Nina Castro, Raul at Brosas, na nagpakalat ng fake news, hindi man lang siniguro kung totoo o hindi, pero napakalat na. Ngayon, in-interview siya ni Deo Calma na hindi pala totoo yung kanyang pinost sa Twitter tungkol kay VP Sara. Hindi pala si VP Sara yun. Yung dumaan sa Commonwealth Avenue na nakakos ng traffic doon. Para bang nilagyan nila ng istorya si VP Sara para masiraan. Okay? Ating i-react yung video na yan, interview ni Teddy Casino, at susuplakin natin yan dahil hindi tayo papayag na ganun na lang magpakalat sila ng fake news tungkol sa ating Vice Presidente. Okay? Papakita ko yan sa inyo, react tayo, pero bago yan, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So ito, play nating video at magre-react tayo dito. Susuplakin natin itong si Teddy Casino. Okay? Play. Namamalengke si Congressman Teddy Casino. Ayan, kasi Ay, namamalingke ka na lang kasi hindi ka na congressman. siya po ang itinuturong nagpakalat daw nung nag-viral na video doon sa pagtigil ng traffic diyan po sa may Commonwealth Avenue. Congressman, So confirm yan ha. Siya yung nagpakalat sa video na si VP Sara raw. Yun. Which is hindi totoo. Teddy Casino sir, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Lakay Deo. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Ayan, namamalengke daw po kayo? Oo, wala na kayong pag-unang Kumusta ang presyo ng bilihin Gusto yata ma-appoint sa Department of Trade and Industry, ha? Kinamahan tayo ng inflation, Lakay. Kumusta ang presyo ng mga bilihin Ikaw pala ay namamalengke, Congressman. May pitik pa siya dito kay BBM ha. Oo, papasok pa lang ako Baka si BBM na naman ang pagbibintangan mo dyan. ng palengke. papasok So, pa hindi ko lang. alam kung tumaas ba o bumaba ngayong araw. Akala ko Pero matagal, ilang weeks na talagang mabigat yung akala ko araw-araw, linggo-linggo namamalengke ka. Ayan. Anyway, Congressman Teddy, bago yung pamamalengke na yan, lumalabas po ang pangalan po. Kayo daw po ang nagpapakalat, kaya nag-viral itong issue kay Vice President Inday na itinigil daw ang traffic dyan sa Commonwealth dahil dadaan po ang VP. Binibinay niyo ba si Vice President Inday, Congressman? Binibinay niya talaga para masiraan. Actually, Lakay, yung video na yan, mukhang kumakalat na yan bago ko pa pinost sa aking Twitter. Pero, kumakalat na yan. Pero sino yung maraming nanood na galing sa post mo? Ikaw ang nagpakalat na maraming akala nila totoo. Anong ba? Kasi Okay.
Nakuha ko yan sa isang Viber. May nagpadala sa akin sa Viber. And then, yung palusot niya, galing raw sa Viber. Now, ang tanong, sino yan? Nagpakalat kayo ng fake news. Di man lang kayo sinita ng Facebook, yung Vera Files. Di ba? Oh. and nakita ko rin yan, may isang Facebook post tungkol dyan. So, kasi, pinost niya dahil may nakita siyang may nag-post raw. Hindi mo verify kung totoo o hindi. Ngayong nalaman na natin na hindi yan totoo, bakit mo pinost? Be responsible. Dedikasinyo. Be responsible sa iyong mga post kung totoo ba o hindi. Oh, what if balita yan tungkol sa mga kasamahan nyo? Oh, what if let's say example, si Raul Manuel ay ganon, ganyan. I-post mo kaagad. Oh, kakampi mo yan. You have to research first if totoo ba yan o hindi bago ka mag-post. Ha? Pinost mo yan, aminin mo dahil may galit ka kay VP Sara. Even before questionnaire, mukhang may nag-share ng marami. Mukhang totoo, kaya shinare mo. Congressman pa ito, ha? Ito ba ay type of leaders na ating iboboto? Pasaway ka, sir. Ako rin, pinadalan din ako eh. Okay. So, alam mo naman yung ganyan mga issue na kayo talagang iinit ang ulo mo eh. Uminit ang ulo mo kay VP Sara. Na hindi man lang mo verify if totoo o hindi. Yan ang mali mo. At ito yung type of leader na ating iboboto. At hindi ng traffic natin. Kung matatanda natin, meron nga itong meron itong picture sa internet na di ko alam kung inedit yon, pero makita nyo sa Google, type Teddy Casino, yung lumabas, dinakip ng pulis itong taong ito. Yun ngayon. And then, may nakita ko sa internet dyan, ha? Di ko lang ma-verify if totoo ba yun o hindi or edit yun. Pero mukhang totoo yun, ha? Mukha lang, ha? Di ko sure. Mapabalitaan mo, biro mo, Commonwealth Avenue, isasara dahil may dadaang VIP. Oo nga, pero hindi si VP Sara yun. Yun ang mali mo. So, at parang damang-dama mo yung galit nung kumuha ng video eh. Nag-decide kang i-post sa Twitter o sa social media dahil uminit yung ulo mo. Huwag kang mag-decide sa init ng ulo. Mag-decide ka logically. Okay? Hindi yung nag-decide ka sa galit. Hindi ka dito. Politiko ka. Hindi ka dapat mag-decide dito sa dibdib mo. Dito ka mag-decide sa utak mo, Teddy Casino. Kung napanood mo Apo. Yung alam mo yon yung frustration. So sinare ko, sabi ko, pambihira naman na yung Commonwealth isasara para sa isang VIP. Ang laka-laka ng Commonwealth. Siyempre, di ko naman pinangalanan sino yung VIP dahil nandun na mismo sa video. At kung matatandaan natin, hindi ito ugali ng mga Duterte, yung nagpa-VIP. Ha? Sa Davao, never nagpa-VIP ang mga Duterte. At never akong nakarinig na ang mga Duterte ay nagpa-special. Baka kayo, Teddy Casino. Grabe, saka yung nag-video. Kasi mga reklamador kayo sa bayan eh. So self-explanatory naman yung video. Siguro dahil medyo... Self-explanatory? Kung makita mo yung video, yung mamang nagvi-video, ang OA. VP Sara? VP Sara yung nagdaan. Hindi nga nakita eh. Na-overlook nga ng polis. Si VP Sara dumaan. Kinalat niya doon sa mga nagmomotor, naghihintay sa traffic. Para sugnuran na para magalit yung mga naghihintay. Since noon pa, hindi naman nagagalit yung mga tao. Nirerespeto yung mga presidente at vice presidente kung totoo man yan na naghihintay.
para yan sa seguridad ng ating mga higher leaders, especially sa Vice President at sa Presidente. Kasi may mga ganito. Oh. What if totoo ito na si VP Sara? Hindi pa rin ito bawal. Hindi ito illegal. Kung totoo man ito na si VP Sara, hindi ito illegal. Oh. Magpakita kayo ng ebidensya na illegal itong if ito ay totoo, pero hindi verify, hindi si VP Sara. Wala pa rin kayong lusot. Kaya kayong mga naninira dito kay VP Sara, kung ano-ano na lang ang pumasok sa utak ninyo, bakukang na siguro. Madami-dami yung aking followers. Mukhang marami ang kumuha mula dun sa account, sa post ko. But actually... Pero ikaw yung nagsimula. Nasa bibig niya na marami siyang followers. Marami ka palang followers, so be responsible sa inyong mga post. Alam mong ang dami mong followers, i-verify mo muna kung totoo ba yan bago ka mag-post, bago ka magpakalat ng fake news. Pwede kasi nyo? Sablay ka talaga dito. Kumakalat na siya sa mga Viber groups at saka nasa Facebook na siya even before natin email. Siguro kaya namin mention. Ngayon, you apologize to VP Sara of what you did. Kung totoo man na magaling ka, mag-apologize ka. Hanggang ngayon, hindi ka nag-apologize. Yan ang pangalan ninyo, Congressman Teddy, dahil ang Makabayan na Black na grupo ninyo, katulad ni Congresswoman. Yung Makabayan na Black, yung kontra sa confidential funds, sila itong mga tao na ito Brosas parang ang question, lalo sa issue ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at DepEd, baka i-connect dito, baka sabihin binibinay ba nila? Okay, so hindi na natin yan tatapusin. Itatapik na lang natin kung bakit sila nagkaganito. Bakit ngayon sunod-sunod yung paninira kay VP Sara? Bakit sunod-sunod yung mga lagay ng putik sa imahe ni VP Sara? Bakit? Yan ang malaking tanong. Sino ba ang nasa likod sa mga tao na ito? Ano ba ang kinukontra ni VP Sara sa kanila? Ba alam natin? Kaya takot na takot sila na itong si VP Sara ay magiging presidente sa 2028. Takot sila. Kaya simula ngayon, gusto na nilang siraan itong si VP Sara. Na hindi nila alam na malaki ang grupo ng mga Duterte supporters. Group of supporters ng mga Duterte ay sobrang laki na hindi ninyo mapapaniwala sa inyong mga sira. Always remember that, Teddy Casino. Kung totoo kang may bayag, Teddy Casino, mag-apologize ka kay VP Sara. Bibilib kami sa inyo if mag-apologize ka. Pero kung hindi, totoo ka palang alam na. Apologize ka. So kayo mga audience ko dito, mag-comment, react, anong masasabi nyo dito? Kung tama ba ang ginawa ni Teddy Casino? O dapat ba siyang mag-apologize? Bakit sila galit kay VP Sara? Totoo ba na si Casino ay kontra lang sa gobyerno? Yan ang malaking tanong. Nagtatanong lang tayo dito Hindi tayo naka-akusa. Totoo ba yan, Teddy Casino? Na kakampi ka sa mga kalaban ng gobyerno? Nagtatanong lang kami. Comment, react, babasahin natin yan yung mga reaction, comment sa comment section.
So like, share this video para kakato sa Taong Bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in the next video. Happy Sunday. God bless to one and all.